readings are from Psalms 103 verses 1 to 5, New International Version. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, Amen. Lord. We praise you, God. We praise you, Lord Jesus. And we praise you, Holy Spirit. Yan, a blessed, joyful, and victorious evening po sa bawat sa atin. Yan, at welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry, GHGM online worship service celebration. And I am Pastor Edric. And I'm Sister Beth. Yun, at ngayon po ay sama-sama tayo, no, na magpuri, amen, sumamba, hallelujah, magpasalamat, amen, sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, sapagkat siya po ay Diyos na mabuti, hallelujah, Diyos na tapat, Diyos na nagmamahal sa bawat sa atin, amen. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Hallelujah! Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Amen! Isa pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Hallelujah! Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay lagi sasamahan. Banal na Espiritong hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritong hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Isang pa, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Hallelujah! Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritong hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Isa pa, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritong hatid
kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi mag-isa. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Diyos na makapangyarihan, no? Hari na kataas-taasan. Kami po ay patuloy po na lumalapit sa trono po ng iyong biyaya sapagkat napakasarap po na magpuri sa ating Panginoon, no po, sa gitna ng anumang mga sitwasyon sa ating buhay. Po, taas na natin ang ating tinig sa Panginoon na kaya natin, no po, sa pamagitan ng ating pagpupuri pagsamba ay patuloy na maranasan natin ang Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. O magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat sa aking ay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Isa pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat sa aking ay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso ko. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa ating buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat sa aking ay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso ko. Isa pa, ako'y nilikha. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat sa aking ay sa iyo. Ang iyong kaluguran
Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Bisa pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa, sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami iyong nilikha, sadyang para sa iyo, O Diyos. At ang lahat sa amin, O Diyos, ay aming pong patuloy po na inaalay, pinagkakatiwala sa inyo, sapagkat ito ang aming naising na ikaw, O Diyos, ay bigyan po namin ng kaluburan, ng kasiyahan, ng ngiti sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty, mighty name we praise and shout, Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Yan, praise be to God. Purihin po ang ating Diyos na buhay, Diyos na mabuti, Diyos na tapat sa bawat sa po sa atin. Amen? Hallelujah. Sige po, na tayo po ay patuloy po na lumapit sa ating Panginoon pagkat napaka-exciting, no po, napakaganda at very excited, no, yung ating pong message ni Lord about sa po sa atin for tonight. Sige po, tayo po ay saglit lang po na manalangin. Let's just praise the Lord and worship the Lord through His message for tonight. Well, let's pray. Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise because you are awesome God, you're great God, you are faithful God, Panginoon, sa buhay po ng bawat sa amin. So tonight, Lord, we ask, O God, the full anointing of your Holy Spirit be with us, O Lord, maging sa aming pong mga kasama, kaibigan, brothers and sisters in Christ, and dyan po sa online. I pray and I declare that we will receive more of you, receive more of your anointing, and receive more of your promise, O God, through your message for tonight. Lord, give us
the excitement, the desire, O Lord, na maintindihan, maunawaan, O God, yung salita mo tonight, maging open, O Diyos, ang aming puso't isipan, upang salita mo, Panginoon, ay patuloy po na maghari, malakaran namin sa aming buong buhay. O God, you are so good, O Lord, you are so faithful. Kaya Panginoon, ang aming buhay ay patuloy po, Diyos, na aming pong pinagkakatiwala po sa iyo for your glory and for your honor. So tonight, O Lord, we claim, we declare all your words and your promises is yes and amen, O God. And it's done deal and it's sealed, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Okay, sige po, ang ating pong message title for tonight, ayan, ang message ng Panginoon, yan po sa ating screen, no? Bukas na palad, bukas na puso. Yan, ano po ang ating pong pag-uusapan for tonight. So, ang ating pong center text, no po, ay makikita po natin, if you have your Bible with you, ay buksan po natin, no po, dyan po sa Deuteronomy, Kabanata 15, talatang 7 hanggang 8, no? So dalawang talata lang po, no? Mula po sa Magandang Balita Biblia. Sabi diyan, kung may isang mahirap na kapatid na kasama ninyo sa alinmang bayan na ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong kalooban ni pagkakaitan ng tulong, sa halip buksan ninyo ang inyong palad at pautangin siya ayon sa kanyang pangangailangan. Yan, dagdag po ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito pong ating pag-uusapan, mga kapatid po ngayon, mga kapatid, mga mahal sa buhay, no? Brothers and sisters in Christ. Alam niyo po, this is the problem, no? This is the problem. Sa mundong puno, no? Sa mundo po natin na sinasabi nating puno ng pangangailangan, no? Maraming puso po ang nanlalamig at maraming kamay, ano po, ang nanatiling sarado, tikom. Ayan, ano po? Ang mga tao po ay naman po yun, madalas na tumatalikod sa pagdurusa ng iba. No? Hindi nakikita po yung pagdurusa, paghihirap, o kakulangan po ng iba. Sabi nga natin, masyadong busy, masyadong abala, no? Masyadong takot sa kakulangan, or masyadong nakatuon sa pangailangan po sa sarili. Yes, that's the problem, no? Pero ang Deuteronomy chapter 15 verse 7 to 8, mga kapatid, no po, yung binasa ko po niya kanina, yan po sa screen, ay ano po, direktang humaharap ano po sa problemang ito, no po? So, ang panganib ng pagkakaroon ng matigas na puso, ayan, no, pusong bato, sabi nga nila, at isang saradong kamay o tikom na kamay, ano po, sa mga nangangailangan, alam niyo po, may babala ang Diyos, may warning, okay? Binabalaan po ng Diyos, diyan po sa ating teksto, ang kanyang mga tao. Okay, sino ba yung mga tao na yan? Okay? Na huwag pansinin ang mga daing ng kanilang nahihirapang mga kapatid. So yan po yung konteksto niyan, ano po? Yung binasa ko po sa inyo kanina, no? Mayroong mga kababayan nila, particular, ang bayang Israel, ito po yung background niyan, ano po, yung context po niyan, ang nagsasalita, ano, ang Diyos sa bayang Israel, no? Tungkol sa sitwasyon nila o pakikitungo nila, relationship nila sa kanilang kapwa mga kababayan. So, you know, brothers and sisters in Christ, the real issue is not just what? Poverty. Okay? It's the what? It's the lack of compassion, all right? The fear of generosity and the unwillingness, no po, to act when we are able. Oops, wow. Naku, ang tindi, no? Tindi ito yung mga issue. Ito yung mga demand ng Diyos. All right? Na nakita niya na kinakasangkutan ng ilan sa mga ng bayang Israel sa kanyang kababayan. Alright? So sa panahon ngayon, alam niyo po, sa panahon ngayon, marami po ang nangangailangan. Amen? Marami po nangangailangan po. Pero ang tanong, kakaunti, no? This is the problem. Kakaunti ang tunay na handang tumulong. Ano po? So, itong Deuteronomy chapter 15 verses 7 to 8, mga kapatid, no?
ay tinuturuan tayo ng Diyos, alright, na huwag maging manhid o sarado sa pangailangan po ng iba. Amen? No? Ang totoo po, alam niyo po, ang totoo, ang tunay na pananampalataya po ay ano po, laging may kasama o kaakibat, no, kakambal ng ating pananampalataya yung malasakit at pagkilos. Sabi nga natin, ano po? So, tingnan natin ang goal ng ating preaching for tonight, no, lalo na po itong layunin ng Deuteronomy 15:7-8 po ay bumuo ng isang komunidad, no po, na nagpapakita ng habag at kabutihan loob ng Diyos. Amen? Inuutusan ng Diyos, ano po, ang kanyang mga tao. No? Dito ko sa text na to, sabi ko nga, ang mga bayang Israel at maging bawat sa po sa atin. Of course, hindi lang ito mensahe para sa bayan ng Israel o kwento ng bayang Israel sa kasaysayan nila. No? Ito rin po ay mayroon pong kaugnayan, kapatid, sa buhay po natin ngayon. Kung ano po ang sitwasyon o pangailangan ng mga tao noon, pangailangan din po ng mga tao po ngayon. Tama po? No, tingnan natin, no? Inutusan po ng Diyos ang kanyang mga tao, ano po? Number 1, tanggihan ang katigasan ng puso. Okay? Tanggihan ang katigasan ng puso. Number 2, buksan ang kanilang mga kamay sa mahihirap. And number 3, ano po, magbigay ng kusa at sapat ayon po sa pangailangan. So yun po yung goal, no, yung layunin at nais sa puso ng Diyos na gustong ituro, gustong ipamuhay sa gawa ng mga Israelita, no, sa kanilang mga kababayan. Now, sa kaibuturan po nito, okay, tingnan po natin yung core nito, itinuturo po ng talatang ito. Yan, no, yung talatang iyan, Deuteronomy chapter 15 verse 7-8. Na ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos, kapatid, ay pagmamalasakit po sa iba. Amen? Ang synonymous po ang kasing kahulugan ng pagmamahal sa Diyos, loving God, is loving people. Amen? No? Pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit po sa iba. Lalo na po sa, sa mga pangailangan, no? Yung mga needs, mga felt needs ng mga tao. Okay? Ang layunin po ay hindi lamang panlipunang kamanggagawa, ito po ay, spiritual na pagsunod. Okay? Kung saan, yung pong pagbubukas palad, sabi nga po natin, ay nagiging isang paraan ng pamumuhay, way of life, lifestyle, na sumasalamin po saan sa puso ng Diyos. Wow, ang ganda nun, ano? Ang tindi nun, ang gandang statement yun, no? Yung pong pagtulong, pag-extend ng inyo pong tulong, ibig sabihin po ay paraan ng pamumuhay, pagbubukas palad, generosity, sabi nga natin, no, pagiging generous sa buhay po natin ay isang paraan ng pamumuhay, lifestyle, no, na sumasalamin saan po sa puso po ng Diyos. Hallelujah. Now, it calls God's people, okay, to be what? As visible expression of His mercy. Amen? No? Building a culture of compassion, unity, and provision within the community, mga kapatid. So, tingnan natin, tatlong prinsipyo na itinuturo po sa atin itong mensahe po ng Deuteronomy chapter 15, 7-8. Nandyan po, no? Nandyan po sa ating text po na yan. Number 1, principle is this, no? Don't harden your heart. Yan. Don't harden your heart. Huwag patigasin ang puso. Okay? So, sabi po sa Deuteronomy 15:7, nandiyan po sa ating kanina, no? Huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong kalooban. No? Directly, no? In punto, nasabi ng Panginoon, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong kalooban. Okay, parang kanta yan, ano? Yung, ano ba yung kanta na yan? Yung pusong bato. Naalala mo yung kanta na pusong bato. So, alam niyo po mga kapatid, brothers and sisters in Christ, imagine po ninyo, no? Imaginein po natin two objects, no? Dalawang objects, no po?
One is a brick and a sponge. Okay? A brick and a sponge. Okay? Ito yung dalawang object natin, ha? When water, okay, kung yung tubig po ay ihuhulog o ilalagay natin, itong dalawang object na to, yung brick and sponge, ano po, when water is poured on a brick, brick muna, ano po, anong po mangyayari po doon is just rolls off hard, okay? Resistant and unmoved. Yun po ang magiging mangyari po yan kapag yung brick ay inulog po natin po sa tubig. But when the same water, excuse me, but when the same water na po touches a sponge, no, yung esponja, ayan, no, yung panghugas, di ba, naghugas kayo ng plato, yung esponja ang ginagamit natin, excuse me, it soaks it in, soft, open, responsive. Ayan po ang magiging reaction niyan, no? It soaks it in, soft, open, and responsive. Now, tingnan po ninyo ito. Now, think of that water. Okay? Imagine po ninyo yung tubig po na yon. Think of that water as the needs of others. Yan po yung situation po natin yan. The cries of the hurting, ano po, the opportunities to show compassion. Okay? So, ang puso po, ano po ang dito? Ang puso po ng tao po ay parang mga bricks. Okay? Nakikita nila ang pangailangan, okay? Ngunit wala silang nararamdaman. Tumatalikod po sila, ano po? Dinededma, okay? Gumagawa ng mga dahilan or nagsasabing hindi ko problema iyan. Alright? Ngunit, ito po, ang iba ay may mga pusong tulad po ng esponja. Alright? Sinisip-sip nila ang sakit ng tao, nakikita nila ang pangailangan ng tao, nakadarama sila ng habag, at tumutugon po sila ng may pagmamahal, kapatid. Hallelujah. So, what is the moral lesson, no, dito sa illustration natin between two objects, bricks and sponge, ano po? Ito po, no? When God, alright, andyan po sa screen, when God allows us to see someone in need, it's a test of the condition of our heart. Will we, ayan po ang tanong, ano, will we respond like a sponge, soft, ready and willing, or will we be like a brick, cold, hard, and untouched? Alam niyo po, mga kapatid, you know, brothers and sisters in Christ, the issue, okay, listen to this, the issue is not what we give, alright? The issue is not what we give, just what we give. It begins with the condition of our heart, kapatid. It begins with the conditions of your heart. A hardened heart, no po? A hardened heart ignores the needs of others. Yan, okay? Finds excuses, ano po? And prioritizes self. Okay, so, you know, God warns us, brothers and sisters in Christ, no po? God warns us, you and me, not to let our hearts grow cold, ano po, to our struggling brothers and sisters or mga tao po na mayroon pong pangailangan na nakikita po natin. Alright? Nagsisimula po, alam niyo po, ang pagiging mapagbigay, no po, sa malambot po na puso. Yan, hindi po pusong bato, kundi malambot na puso. Kapag pinatigas po natin, ano po, ang ating kalooban, alam niyo po, hindi po tayo naapektuhan, ano po, sa hirap ng iba. Sabi nga, dead ma, problema ko ba yan? Problema din. Something like that, no? Tinuturo po ng Diyos, brothers and sisters in Christ, no po, na ang malasakit po ay hindi option, kundi utos. Amen? Ulitin ko po ha, tinuturo po
ng Diyos sa ating pong message for tonight na ang malasakit po ay hindi option kundi utos. It is a command, mga kapatid, from God. No? So, don't harden your heart means, ano po, don't harden your heart means don't, ano po sabi doon? Basahin nga natin, sabay-sabay tayo. Don't ignore the needs of others or become numb to their pain. Okay? A hardened heart closes off compassion, but when, ano po sabi po doon? But when your heart stays soft, okay? God can use you, hallelujah, God can use you, okay? God can use us to bring help, hope, and healing. O, tatlong H yun. Help, hope, and healing to those who need it most. Sino may gusto po nun? Okay? Sino may gusto? Say amen. I like that. Come on, I like that. God can use you to bring help, hope, and healing to those who need it most. Sino man po may ayaw niyan, di ba? Gusto po natin, ang sarap po sa puso yan, sarap po sa damdamin yan. Now, kapatid, you know, brothers and sisters, ask yourself, tanungin mo yung sarili mo, am I sensitive to the needs of others? Or do I pretend not to see? Para kang ano lang, yung kabayo, di ba yung kabayo, yung kalesa, yung kabayo, may nakalagay na anong tawag doon? Tapa-oo, di ba? May nakatabing, hindi naman nakatabing, kundi natatakpan lang yung mata ng kabayo, tawag doon, tapa-oo. Alright? So, dineded mo lang, kumbaga ay hindi ko nakita, sorry, hindi ko problem yon, buhay nila yan. So, through discipleship, alam niyo po mga kapatid, ang tunay na isang disipulo, tagasunod ng ating Panginoon requires a soft heart. Amen? One that is moved by compassion. Amen? Tanong ko sa inyo, are you moved by compassion, kapatid? Namumove ba ang heart mo kapag nakikita mo na may nangangailangan sa buhay? Tanong ko sa inyo, mga kapatid, itong tanong sa bawat sa atin. Tanong po sa lahat sa atin, kasama po ako doon. Nakikita mo ba ang paghihirap ng iba o sanay ka nang iwasan ito? Wow, no? Ang tindi ng tanong, no po? Nakikita mo pa ba ang paghihirap ng iba o sanay ka nang iwasan ito? Second principle, no po, don't close your hand. Alright? Don't close your hand. Huwag isarado ang palad. Okay? So sa verse 7, ng Deuteronomy chapter 15, verse 7b, sabi po dyan, ni pagkakaitan ng tulong. Alright, excuse me. Yan, sandali po ha. Okay. Ni pagkakaitan ng tulong, ang sabi po dyan, no? It's not enough, you know, brothers and sisters in Christ, it's not enough to feel bad. Okay? We are called to act. Amen? God commands us not to close our hand. Ano po? This is a metaphor for what? For selfishness or fear or lack. Ano po? God, ano po, is challenging us to let go of our, need to control and to trust Him as our provider, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, marami po sa atin, marami po sa atin ang natutuksong, magpigil. Baka, kulangin, baka masayang, baka abusuhin, o baka, no? Dami nating mga excuses, kaya hindi po tayo nagagawa na maging generous. Pero ang Diyos ay nagsasabing, huwag mong isarado ang iyong kamay. Amen? Huwag mong isarado ang iyong kamay. Brothers and sisters in Christ,
sometimes we hesitate to help because, you know why? We're worried, no? We won't have enough left for ourselves. Okay? But generosity, sabi ko nga po, generosity is an act of faith, not just finances. Alright? So let me repeat that. Generosity is an act of faith, not just finances. So, kapatid, ang tunay na pagtulong po ay hindi lang pakikiramay. Yan, no? Sabayin nga natin, sabay-sabay tayo. Ang tunay na pagtulong ay hindi lang pakikiramay, kundi, pagkilos na may tiwala po sa Diyos na siya ang tunay na, tagapagkaloob. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, isang mahirap na byuda, ang laging nagbibigay ng byuda po ito, mahirap pa. Byuda pa, no? Ang laging nagbibigay ng pagkain sa kapitbahay, no? Niyang bata, may bata po doon sa kanyang kapitbahay. Sabi niya, hindi ako mayaman, sabi ng balong mahirap. Okay? Hindi ako mayaman, pero ang Diyos ko ang laging nagpupuno sa aking kakulangan. Wow! Hallelujah! Hallelujah, kapatid. Number 3 and last principle. Okay? Open your hand and give freely. Okay? Buksan ang palad at tumulong. Okay? Sa verse 8, sabi po doon, ng Deuteronomy chapter 15, sa halip, buksan ninyo ang inyong palad at pautangin siya ayon sa kanyang pangangailangan. Okay? Ano po explanation natin po dyan? This is not just about loans or charity. Okay? Ibig sabihin po niyan, it's about what? Sharing life with others, seeing their burdens as our own, kapatid, no? It's about responding to someone's need with willingness, compassion, and action. So, ibig sabihin po, mga kapatid, mga minamahal, ang pagbubukas palad po ay tanda ng, kahandaang tumugon sa pangangailangan. Hindi ito po laging tungkol po sa pera, atik money, no? Pwedeng oras, lakas, prayer, okay? O pakikinig lang sa nangangailangan, no? Pakikinig ng oras mo sa mga nagdadalamhati, no? Pakikinig, pagbibigay ng iyong oras para sa mga alam nating kailangan lang nilang, i-voice out ang kanilang mga damdamin at ikaw lang ay makikinig. That's generosity of your time. Time, talent, and treasure. Alright? So, this command, mga kapatid, dyan po sa Deuteronomy chapter 15, verse 8, this command reflects the heart of God. Woo! Amen? Who freely, gives to us even when we don't deserve it. Kapatid, no? He is a generous Father. Alright? And as His children, bilang kanyang mga anak, we are to call to reflect that generosity. Amen? Wow, I like that, no? As His children, sabi mo nga, as His children, I am called. Sabi mo, pwede mo personal, lagay mo yung pangalan mo dyan. Okay? Lagay mo yung pangalan mo, lagay mo, I am, ano yung pangalan mo dyan? Called to reflect that generosity. Amen? Hallelujah! Praise be to God sa inyo pong buhay na nagre-reflect, naglalarawan, okay? Ng generosity ng ating Panginoon. Kapatid, ang Diyos ang unang nagpakita. Actually, di ba? Alam natin po yun na ang Diyos, ang ating Ama, our Father, Heavenly Father, ang unang nagpakita po ng tunay na kabutihang loob. Alright? Generosity. Di ba? John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wow! Ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak para po sa iyo at para sa atin. Para sa mundo. Abe, kung tayo po ay mga anak niya, ano po? Tayo rin po ay tinatawag na mamuhay na bukas palad. Amen? So ano po application po nito about sa atin? Start where you are. Amen? Start where you are. It may not always be money, sabi ko nga po. It may not always be money. It can be time, encouragement, a listening ear, or a warm meal. Ano po? What matters is that we are willing to respond. Amen? Hallelujah. What matters is that you and I are willing to respond. Amen? So, ang tunay po na pananampalataya, ano po, magtatapos na po tayo. Ang tunay po na pananampalataya po ay may kasamang pagkilos. Right? Sabi nga ni James, di ba? Faith without work is dead. So, ang Deuteronomy chapter 15 verse 7 and 8 ay paalala po na ang puso po ay dapat bukas. Amen? Ang palad po ay dapat handang tumulong. Amen! No? At ang tiwala ay laging nasa Diyos na hindi nagkukulang. Amen? So, ang challenge po sa atin, the challenge of this message ng ating Diyos sa atin is this, Ask yourself this week, tanungin mo ang iyong sarili, kapatid, kaibigan. Number 1, who around me is in need? Who around me is in need? Number 2, where is God calling me to open my hand? Alright? Number 3, what step can I take to live generously? So, yan po yung tatlong tanong na kailangan sagutin po natin ng personal sa ating pong buhay. While Deuteronomy chapter 15 verse 7 and 8 is, a command to be generous, it rests on an implied promise. Found throughout the chapter. Kung babasahin po ninyo yung full chapter ng Deuteronomy 15, meron pong pangako, may implied promise throughout the chapter in the context of God's covenant. Now, this promise is made more explicit in Deuteronomy chapter 15 verse 10. Ano po sinasabi po dyan? Tingnan natin po yung promise. Yan, basahin natin. Bigyan mo siya ng maluwag na loob at huwag manghinayang, sapagkat pagpapalain ka ni Yahweh, na yung Diyos sa lahat ng iyong ginagawa at pinagsisikapan. Woo! Hallelujah! Lugi ka ba, kapatid? Lugi ka ba? Kapag ikaw ay nagbukas puso at bukas palad, lugi ka ba? Hindi po. May pangako ang Diyos, kapatid. Ano po yung summary of the promise? Tatlo pong summary of the promise. Ito pong Deuteronomy chapter 15:10. Number 1, God blesses those who give freely. I declare, I claim, I prophesy to you, God will bless you. Kung ikaw ay magbibigay freely. And sabi niyo, provision flows through generosity. In the name of Jesus, lahat tayo magpo-flow sa generosity. In the name of Jesus. Declare it, claim it. Sabi mo, akin yun. Hallelujah. Provision flows through generosity. 3, helping others, invites God's favor in all you do. Ang tawag ko po dyan, financial seed. Nagsiseed po tayo. Nagtatanim tayo. Ng mga bagay para pagdating ng panahon, yung buto, yung seed na tinanim natin, alam natin yun, mag-grow. Wow, hallelujah. The Lord will bless you and the Lord will glorify His name sapagkat kayo ay pinagpala ng Panginoon. So, the underlying promise of verses 7 and 8 is this. Ano po yung underlying promise of verses 7 and 8 is this? When you care for others, tingnan niyo po ito. When you care for others, God will care for you. Amen?
when you open your heart and hand to others, kapatid, sabi diyan, God will bless you and provide for you. Amen? Hallelujah! Sino po ang ayaw nun? Sino po ang gusto ng promise na yun? Taas ang kamay. Say amen. Akin yung Lord. Okay? When you care for others, brothers and sisters in Christ. Wow. 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 No? God will care for you. Right? When you open your heart and hand to others, God will bless you and provide for you. So, mamaya po, ano po? During our ministry time, no, magkakaroon po tayo ng declaration and decree about Deuteronomy 15:7. Are you excited? Amen? Hallelujah? Gawin po natin yan mamaya. Magkaroon tayo ng personal declaration and decree. No? Itong Deuteronomy chapter 7 and 8. Pero bago po yan, mga kapatid, no po, let's just worship the Lord. No po? Nanyahan ko po kayo na patuloy po tayo mag-worship sa Panginoon. Let's just praise and worship the Lord and offer ang ating buhay sa Kanya because He is so good. He is a generous God. At patuloy po natin na sambahin ang Panginoon. Patuloy po natin na ipahayag ang ating pagpupuri po sa Kanya. So let us continue to worship the Lord and praise the Lord, no? Sa awiting ito, O Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa liyang para sa iyo. Lahat sa akin iyaan ay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kakalap ka sa puso mo. Minsan pa. O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Hallelujah! Ako'y nilikha sa liyang para sa iyo. Lahat sa
sabi sa awit, ako'y nilikha, sadyang para sa iyo. Hallelujah. Ang sabi doon, no, lahat sa akin. Wow, lahat sa akin, no, iaalay sa iyo. Hallelujah. So ngayong gabi, no, ngayong gabi po ay patuloy po na tayo po ay magkaroon ng declaration. Ayan, ano, sabi ko nga kanina, sabay-sabay tayo ngayon na magkaroon ng declaration and decree about itong Deuteronomy chapter 15 verse 7 to 8. Nandiyan po sa screen, ayan, sabay-sabay po tayo, ano po, na magkaroon ng declaration and decree. Okay? Sige po, isa-isahin natin, sabay-sabay po tayo. I declare that my heart will not be hardened to the needs around me. I decree that I will live with compassion, sensitivity, and love for others, especially the poor and hurting. I declare that my hands will not be closed in fear, selfishness, or hesitation. I decree that I will live with open hands, ready to give, help, and serve as God leads. I declare that I will be a reflection of God's generous heart in my family, my church, and my community. I decree that through my obedience, others will experience the kindness and provision of God. I declare that as I bless others, God will bless me. Hallelujah! I decree that lack and fear will not control me because my confidence is in God's faithfulness. In Jesus' name, I will walk in love, give with joy, and live with purpose, with an open heart and open hands. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo na lumapit sa Panginoon. Tuloy po tayo manalangin sa gabi pong ito. Dakilang Diyos, hallelujah. Salamat po sa paalala po sa amin. Nang puso po namin ang tunay na alagad ay pusong bukas at marunong pong magmahal. Amen. Hallelujah. Tulungan mo kaming huwag pong maging manhid sa pangailangan po ng iba. Turuan mo kaming magtiwala po sa iyo. Kahit po sa pagbibigay. Amen. Hallelujah. Gamitin mo po ang aming buhay, ang buhay po ng bawat sa amin, ang aming pamilya, bilang daluyan ng iyong pag-ibig, daluyan po, Diyos, ng iyong kabutihan, at daluyan ng iyong pagpapala sa pamagitan ng buhay ng bawat po sa amin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang Panginoon na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Sige po, tayo po ay tanggapin natin ang pagpapala po ng ating Diyos, mga kapatid. Mga minamahal sambayan ng ating Panginoon, brothers and sisters in Christ, friends, naway pagpalain ka ng Diyos na bukas palad, na siyang hindi nagkukulang kailanman. Naway bigyan kaniya ng pusong laging handang tumulong at palad na bukas sa paglilingkod. Lumakad ka, kapatid, kaibigan, sa kabutihan, sa malasakit, at sa tunay na pananampalataya. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin po ng malakas. Naklap ang offering ating Panginoon. So again, God bless everyone. Praise be to God. Salamat po sa buhay po ninyo. At patuloy po na kayo po ay gamitin ng Panginoon for His glory and for His honor. God bless everyone. Shalom, God bless. everyone. Shalom.